Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 13, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Department of Education kaugnay ng pagpanaw ng isang grade 4 learner sa Trece Martires City, Cavite matapos sumailalim sa deworming. Kasabay nito, tiniyak ng DepEd na magpapatupad sila ng mga kinakailangang hakbang at pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya para sa investigasyon. At para sa detalye, narito ang report ni Mia Alonzo live. Mia, anong paliwanag ng DepEd dito at meron bang susunod na hakbang habang pinapatupad ang ahensya kaugnay ng insidente? Magandang tanghali, Ella. Septic shock umano ang naging dahilan ng pagkamatay nitong isang grade 4 student mula sa Hugo Perez Elementary School, annex sa Trece Martires City sa Cavite. Ito yung resulta ng paunang medical findings na isinagawa dito sa naturang bata. Bunsod ng nangyari, ayon sa Department of Education, ay muli nilang pag-aaralan ang health and safety protocols sa mga eskwelahan upang hindi na maulit ang insidente. Nagpaabot na rin ng pakikiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay ang DepEd sa nangyaring pagpanaw ng bata. Ayon sa DepEd, magbibigay sila ng kinakailangang emotional, psychosocial at logistic support sa pamilya ng mag-aaral. Batay sa paunang impormasyon ng ahensya noong July 2, 2026, nagsagawa ang paaralan ng routine deworming activity sa pakikipag-ugnayan sa City Health Office. Matapos ang aktibidad, ilang mag-aaral ang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam. Pagsapit ng July 3, ang grade 4 learner na kalaunan ay pumanaw ay naisugod pa sa ospital matapos makaranas ng pagsusuka. Ayon pa sa DepEd, batay sa paunang medical findings, ang sanhi ng pagkamatay ay iniuugnay sa isang impeksyon na humantong sa septic shock. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga health authorities habang isinasagawa ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari. Kasabay nito, inihayag ng DepEd na riribisahin din nito ang mga ipatutupad na health and safety protocols kaugnay ng insidente. Nananawagan din ng ahensya sa publiko na umasa sa mga beripikadong impormasyon mula sa mga health experts habang patuloy ang investigasyon sa nangyari. Samantala, naglabas din ng pahayag ang DepEd Cavite at tiniyak na sakali nilang magkaroon ng mga susunod na legal process o investigasyon, handaan nila ang opisyal, empleyado at kawani nito sa probinsya na hindi iiwas sa kanilang pananagutan at tungkulin. Nangako rin ang mga ito na makikipagtulungan ng buo sa mga otoridad alinsunod nila sa prinsipyo na public office is a public trust. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Mia, para sa kaalaman ng lahat, ano ba yung ibig sabihin ng septic shock? Ito ba ay may kaugnayan doon sa deworming? Ella, isa yan sa mga bagay na itiyatanong ngayon ng mga media dito sa Department of Education upang malaman din kung ano itong naturang impeksyon na nangyari dito sa estudyante na humantong nga sa septic shock. At mag-a-update tayo para sa kaukulang karagdagang impormasyon patungkol dito. Alright, maraming salamat. Mia Alonzo. Umakyat na sa 20 ang kabuang bilang ng naitalang nasawi matapos ang pananalasa ng Bagyong Inday na sinabayan pa ng habagat. Base sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, as of 8 a.m. ngayong July 13, 2026, isa ang nasawi sa Iloilo, 2 sa Bukidnon, 1 sa Davao Occidental, 10 sa Malapatan, Sarangani at 6 sa Calanogas, Lanao del Sur. Ang mga biktima ay sinasabing nasawi bunsod ng landslide at pagkalunod. 9 naman ang sugatan habang umakyat na rin sa 16 ang naiulat na nawawala at patuloy pang hinahanap sa ngayon. Gayunman, tuloy-tuloy ang isinasagawang validation ng NDRRMC hinggil sa bilang ng mga casualty kaya't maaari pang magbago ang mga numero. Samantala, umaabot na sa 146,000 ang mga pamilyang naapektuhan ng pananalasa ng bagyo at habagat sa bansa. Habang
Tinatayang nasa 3.18 billion pesos naman ang kabuang halaga ng infrastruktura ang nasira. Patuloy naman ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya habang marami pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Naisumite na ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ngayong umaga ang kanilang rekomendasyon matapos ang ginawang investigasyon kaugnay sa kaso ng pagkalunod ni Ateneo Blue Eagles men's basketball players Rene Baterbonia at Divine Adili. Mula sa Maynila ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano ang rekomendasyon ng NBI at mayroon ba silang pinasasampahan ng kasong kriminal? Magandang umaga, Ella. Aabot sa 12 individual ang inirekomendang kasuhan ng National Bureau of Investigation ngayong araw dito sa Department of Justice. Pasado alas 10 kaninang umaga nang dumating sa DOJ ang mga ahente ng NBI Homicide Division. Bitbit na mga ito ang kahon-kahon ng papeles na resulta ng ginawa nilang investigasyon kaugnay sa kaso ng pagkalunod ng Ateneo Blue Eagles men's basketball player na sila Rene Baterbonia at Divine Adili. Kabilang sa posibleng maharap sa 2 counts ng reckless imprudence resulting in homicide ay ang dating head coach na si Thomas Anthony Baldwin, 6 na assistant coaches at 1 physical therapist. Habang 4 naman ang sinampahan ng reklamong simple negligence resulting in homicide na kinabibilangan ng 3 resort owner at 1 athletic director. Sa ngayon ay hinihintay pa natin, Ella, yung magiging pahayag ng Department of Justice kaugnay sa rekomendasyon ng NBI na pagsasampangan ng kaso laban dito sa mga sangkot sa pagkalunod ng 2 atleta. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Hindi pa makapagdesisyon ang pamilya Baterbonia kung tatanggapin ang areglo na alok ng Ateneo de Manila University o magsasampa ng kaso kaugnay ng pagkamatay ng student athlete na si Rene Clert Baterbonia. Ayon kay Attorney Israelito Torion, sinabihan umano sila ng nanay ni Rene na si Rovilyn Baterbonia na magpapalipas muna sila ng ilang araw bago sila magdesisyon. Tiniyak din ng Attorney Torion na nakahanda silang umasiste sa pagpa-finalize ng mga legal na dokumento kung ang magiging desisyon nito ay tanggapin ang offer ng ADMU. Ngunit may nakahanda rin ang abogado na draft ng kaso kung tutuloy ang Baterbonia family sa pagsasampa ng kasong kriminal o sivil. Nakatakdang mag-resume ngayong araw ang paglilitis ng Senate Impeachment Court kay Vice President Sara Duterte. Inaasang ihaharap ng prosekusyon ang pangalawang testigo sa Article 4 na may kinalaman sa umunoy pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Mula sa Senado may detalye si Jed Neresina live. Jed, sino ang testigong inaasang haharap mamaya? Ella, inaasahang ihaharap mamaya ng prosecution panel ang kanilang testigo na si Attorney Jeremy Lotok, yung Regional Director ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, panibagong testigo ang inaasahang ihaharap ng prosecution sa impeachment court. Mamayang hapon, nakatakdang suriin ang testigong si Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director ng National Bureau of Investigation o NBI. Kasama sa posibleng ilahad ng nasabing witness ay ang detalye sa ginawang investigasyon ng NBI tungkol sa presensya ng hitman na umano'y kinuha ni Vice President Duterte na siyang papatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr.,
First Lady Liza Araneta Marcos at late First District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez oras na may mangyari sa kanyang masama. Wala namang katiyakan ayon sa impeachment court kung matatapos ang direct at cross-examination kay Attorney Lotoc ngayong araw para panibagong testigo naman bukas ang susuriin ng magkabilang panig. Ayon kay Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, depende talaga ang schedule sa bilis ng pagtatanong, bilis ng pagsagot at sa bilis din ng proseso na mailatag ng House Prosecution Panel ang kanilang ebidensya. Ella bukod dito kay NBI Regional Director Attorney Lotoc, inaasahan din natin yung posibleng pagpunta naman ni Attorney Zuleika Lopez, yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, dahil kung matatandaan ay naihain na sa kanya yung subpoena ad testificandum na batay doon. Inuutos ng impeachment court na siya'y humarap dito sa Senado July 14 o ngayong araw, at sa July 14 which is bukas alas 2 ng hapon kung anong oras nagsisimula nga yung impeachment trial. Pero nilinaw ni Attorney Tonggol na siyang tagapagsalita ng impeachment court na bukas pa talaga or sa July 14 pa talaga yung aktwal na inaasahang pagsalag bilang testigo ni Attorney Zuleika Lopez, dahil nga ngayong araw ang nakaschedule talaga ay si Attorney Lotoc ng NBI. So ayan yung mga antabayanan natin dito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Iginiit ni Senator Francis Escudero na hindi niya hiningi ang posisyon na presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, tiniyak ng senador na handa niyang harapin ang kanyang responsibilidad. Samantala, bukas naman si Senator Cheese sa mga kikwestiyon sa legalidad ng kanyang pagiging presiding officer, gayon din ang maaaring pagdulog ng ilang grupo sa Supreme Court hinggil sa 16-vote threshold para sa posibleng conviction ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko ito posisyon. Ito ang umiiral na batas sa ngayon. Base sa probisyon ng konstitusyon, base sa desisyon ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora, maliwanag yung paliwanag ng Korte Suprema doon. Kaya nga sinabi ko, kung sino man ang hindi sangayon sa posisyong ito, hindi lamang ng presiding officer, pati na rin ng impeachment court. Dahil wala namang umapila o naghahanap ng rekonsiderasyon sa aking pasya at sinabi, may pagkakataon silang iakyat ito sa Korte Suprema dahil justiciable controversy na ito. Hindi susuportahan ni Senator Panfilo Lacson ang pagbubukas ng kahong naglalaman ng BIR records ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio. Naniniwala ang senador na kailangan muna ang pahintulot mula sa Pangulo alinsunod sa National Internal Revenue Code. Nakatakdang pagtalunan sa oral argument sa Miyerkules, July 15, ang kahilingan ng prosekusyon na isabpina ang mga record mula sa BIR, AMLAC at mga bangko kaugnay ng impeachment trial. Samantala, inanunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian na ilalathala sa opisyal na website ng Senado ang lahat ng dokumento at ebidensya ng paglilitis upang matiyak ang transparency at maiwasan ang pagkalat ng disinformation. Maaari nang makita ng publiko ang lahat ng dokumentong may kinalaman at ipinresinta sa impeachment trial. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagdagdag ng tab sa impeachment sa website ng Senado na may magkakahiwalay na seksyon para sa prosekusyon, depensa, mga inilabas na kautusan ng hukuman at ang opisyal na journal. Ang Secretariat ng Senado na tumatayo bilang impeachment clerk of court ang mag-a-upload ng mga pleading, record, manifestation at documentary evidences na isinumite sa panahon ng paglilitis. Sinabi ni SP Gatchalian na ang hakbang ay naglalayong tiyakin ang transparency sa isang paglilitis na umani ng matinding atensyon ng publiko. Kaugnay nito, hinimok ni Gatchalian ang mga Pilipino na sila mismo ang sumuri sa mga record. Nakahanda ang House Prosecution Team na tumugon sa panawagang mas mabilis na pag-usad ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng pahayag ng Senate Impeachment Court Presiding Officer na si Senator Judge Francis Cheese Escudero na inaasahan na nitong sa mga darating na linggo ay mas bibilis na ang proseso ng paglilitis.
Mula sa Senado, may detalyeng hatid si Rosalie Coz live. Rosalie, paano ang gagawing estratehiya ng prosekusyon para mas mabilis ang proseso ng presentasyon nila ng mga testigo at ebidensya? Layunin ang House Constitution 2 na mapabilis ang proseso ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa legal spokesperson at isa sa Council ng House of Representatives Prosecutors na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. ay nagsasagawa ng pagtaya o assessment sa mga isasalang na testigo at ebidensya. Kasunod na yan na naging pahayag ng presiding officer ng Senate Impeachment Court na si Senator Judge Francis Escudero na sa mga susunod na linggo ay inaasahan na nilang mapapabilis ang proseso ng paglilitis sa President. Kapag nakita namin na ilan sa mga aming mga testigo na nakalista sa aming pre-trial brief ay hindi na namin kailangang ipresenta dahil ang kanilang mga sasabihin ay maaaring natalakay na doon sa mga naunang mga testigong na iupo na namin, pwede na namin ipagpaliban ang pagtawag sa kanila. Gayon so instead of we have around 10 or 11 witnesses na dapat namin present, pwede ma-shorten yung list. Para ganun mas mapapabilis itong paglilitis na to. Kabilang sa tatlong testigong hinihiling na ipasaksina ng konstitusyon ngayong linggo ay ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez mula July 13 at 14. Ang si Attorney Tolosa depende sa magiging usat ng pagsalang kay NBI Regional Director at Senior Agent Attorney Jeremy Lopez o kung maisasalang na rin sa witness stand ngayong araw si Attorney Lopez. Gayunman, handa naman ang konstitusyon na magsalang ng 2 testigo kada araw. Kasi nga, hindi natin ma-foresee kung gaano talaga katagal yung for each testimony will last. So makikita natin yan para at least ready tayo. Kung merong pang-oras, pwede tayo mag-upo ng witness. Samantala, Ella, sa kasusuin, pinag-uusapan naman ng House Constitutional Panel ang kanilang magiging tugon sa request ng NBI Director na si Attorney Melvin Matibag na maisalang siya sa witness stand para dito sa impeachment trial kay Vice Duterte bago o sa July 20 dahil sa commitment niya abroad. Balik sir, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nananatili sa evacuation center ang halos 40 pamilya matapos sumiklab ang sunog sa ilalim ng isang tulay sa Congressional Avenue, Quezon City. Samantala, sarado pa rin sa trapiko ang naturang tulay matapos na mapinsala ng sunog. Narito ang ulat ni Asher Katapan Jr. Ligtas at pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center ang 38 pamilyang naapektuhan ng sunog sa ilalim ng tulay sa Congressional Avenue sa Barangay Bahay Toro, Quezon City noong Sabado. Ayon sa Quezon City Government, inaasikaso na ang mga evacuee ng Social Services Development Department at iba pang ahensya para sa kanilang pangangailangan. Target ng LGU na malipat ang mga apektadong pamilya sa maayos at permanenteng pabahay. Personal naman na ininspeksyon ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang tulay pagkatapos ng sunog upang alamin ang sitwasyon sa lugar. Sa larawang ibinahagi ng alkalde sa kanyang Facebook page, makikita ang pag-angat ng bahagi ng kalsada ng tulay at iba pang pinsala sa insidente. Bunsod nito, mananatiling sarado ang tulay sa Congressional Avenue para sa kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga motorista. Hindi pinapayagan dumaan sa parehong eastbound at westbound ang anumang uri ng sasakyan. Paliwanag ng QCLGU, hindi ligtas na daanan ng tulay matapos umangat ang bahagi ng aspalto sa matinding init na dulot ng sunog. Tiniyak naman ng Quezon City Engineering Department ang patuloy na pakikipag-ugnayan nila sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay upang agad na maiayos ang nasirang tulay. Pinapayuhan naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta at asahan ng mga antala sa biyahe. Para sa mga motoristang galing sa Congressional Avenue at papunta sa EDSA, maaaring kumanan sa Pugadlawing Street, kumaliwa sa Villa Socorro hanggang makarating ng Seminary Road at EDSA.
Para naman sa mga magmumula sa EDSA, maaaring kumanan sa Cagayan Street at kumaliwa sa Ilocos Norte Street o Cotabato Street hanggang sa makarating sa Hereford Street at Congressional Avenue. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas bumuti na ang kalagayan ng Navotas Fishport matapos simulan ang rehabilitasyon at pagpapalawak nito. Inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na may plano ang pamahalaan na gamitin ang Fishport para sa pagbebenta ng iba pang produktong agrikultural mula sa mga karatig probinsya upang mapababa ang gastos sa transportasyon. So ngayon, mas mabilis ang mag-unload, mas marami ma-unload, mas maraming days siyang open. So malaking bakit, hindi lang yun meron tayong plano na hindi lang ito magiging fish port. Pati yung mga ibang goods from, let's say, Mindoro, Palawan, Romblon, Marinduque, na agri-goods, may ibababa na rin ito, mabenta ng wholesale para mabawasan ang transport cost. Ang Navotas Fishport ang premier fishport natin sa buong bansa. Pag naayos natin ang Navotas Fishport, yan ay nagsisignify na bubuti at patuloy na bubuti yung mga regional fishports, municipal fishports natin. At malaking epekto yon sa kabuuang fishing industry. Sabay-sabay na pinatunog ang mga sirena at busina ng mga barko sa iba't ibang pantalan sa bansa. Ito ay bilang bahagi ng simultaneous blowing of horns o ang programang Tunog ng Karagatan. Ayon sa Philippine Coast Guard, lahat ng pantalan sa bansa ay nakibahagi sa seremonya bilang simbolo ng pagkakaisa at pagdiriwang ng tagumpay ng Pilipinas sa International Tribunal. Kasama sa mga lumahok ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard na nagbigay ng malakas na hudyat sa Port of Manila. Ang 2016 Arbitral Award ay nagpatunay na walang legal na batayan ang malawak na 9-line claim ng China at kinilala ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nakilahok din sa programa ang Armed Forces of the Philippines, partikular ang Philippine Navy. Pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang flag-raising ceremony sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea bilang paggunita sa ika-10 taon ng 2016 Arbitral Award. Sa kanyang pagbisita sa tanging isla sa Kalayaan Island Group na may permanenteng sibilyan, iginiit ng kalihim na dapat doblehin ng Pilipinas ang pagpapalakas ng depensa at paghahanda sa West Philippine Sea. May ulat si Ryan Lacanlale. 10 taon matapos kilalanin ng Arbitral Tribunal ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, nanawagan si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ng mas mabilis na pagkilos para mapalakas ang depensa ng bansa. Sa pagbisita niya sa Pag-asa Island kahapon, sinabi ni Secretary Chodoro na ang susunod na dekada ay mangangailangan ng mas matatag na paghahanda dahil patuloy ang mga hamon sa seguridad sa karagatan. For the next 10 years, we have to move double time. Kasi mas mabilis gusto manihan ang ating hold sa ating teritoryo at sa sovereign rights natin. Kasama sa mga binanggit ng kalihim ang pagpapatuloy ng defense capability build-up, pagtatayo ng credible deterrence at pagpapalakas ng defense establishment. Anya, kailangan ding palakasin ang economic resilience upang hindi maging vulnerable ang bansa sa mga interes na maaaring maging banta sa seguridad. Thirdly, ang ating industrial resilience para hindi tayo na nasa palad ng kung sino man na may interes na hostile sa atin, no? At iba't iba pa, we need to have economic resilience as much as defense resilience. Binigyang diin din ng kalihim na ang pagbisita sa Pag-asa Island ay hindi lamang tungkol sa seguridad. Dahil may permanenteng komunidad dito, ipinaliwanag nito na kailangan ding palakasin ang presensya ng pamahalaan sa isla sa pamamagitan ng mas mabilis na paghahatid ng serbisyo mula sa edukasyon, kalusugan, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. Nakadalaw tayo dito because rather than a purely security perspective,
nakikita natin it's a habitation perspective already. Yeah, ang next challenge here, lalong-lalo na, may eskwelahan, may kabataan, there are health needs, there are sanitation needs, water needs. Pero ang isa sa hamon ngayon sa Pag-asa Island ay ang access, kung saan nakadepende sa kondisyon ng panahon ang pagdating ng mga supply at serbisyo sa isla. Ang pagbisita ni Secretary Teodoro sa Pag-asa Island ay bahagi ng paggunita ng ika-10 taong anibersaryo ng Arbitral Award. Bago nito, isinagawa rin ng National Peace Walk sa Quirino Grandstand na dinaluhan din ng kalihim at ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Iginiit ni General Browner na ang arbitral ruling ay patunay na ang mga alitan sa karagatan ay dapat resolbahin sa ilalim ng batas at hindi sa pamamagitan ng puwersa. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang 13 bansa sa 2016 Arbitral Award. Sa isang joint statement, sinabi ng Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom at United States na ang desisyon ng Arbitral Tribunal ay pinal, legally binding at dapat sundin alinsunod sa UNCLOS. Para kay Secretary Teodoro, ang hamon sa susunod na 10 taon ay ang gawing mas mabilis at mas matatag ang paghahanda ng Pilipinas, hindi lamang sa usapin ng depensa, kundi sa pagpapatibay ng presensya ng bansa sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang pahayag ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng China ang Batanes. Iginiit ng komisyon na ang naturang claim ay nakabatay sa maling interpretasyon ng kasaysayan at hindi tumutugma sa mga umiiral na kasunduan at record na kumikilala sa teritoryo ng Pilipinas. Binigyang diin ng NHCP na matagal nang kinikilala ang Batanes bilang bahagi ng Pilipinas at walang kaugnayan ang mga kasunduan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig sa naturang lalawigan. Samantala, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang katwiran ang naturang pag-aangkin at tiniyak na palalakasin ng bansa ang pagpapatrolya at presensya nito sa lahat ng teritoryo at karagatang sakop at karagatan upang maprotektahan ang soberanya ng Pilipinas. Dapat talaga strong ang pushback natin dyan kasi number one, hindi lamang ito labag sa international law, hindi labag sa ating saligang batas, kundi labag sa normal na pag-iisip ng tao. Hindi, palagay ko meron talagang diferensya, no? At kung paniwalaan yun, naku, may systemic dysfunction ang lipunan na maniniwala doon. Kasi grabe ang panaginip eh. Muling nagbuga ng abo ang Bulkan Mayon sa Albay ngayong araw. Ayon sa ilang mga residente, nagsimula ito pasado alas 8 ng umaga. May report si Ryan Salatandol live. Ryan, anong mga bayan sa Albay ang apektado nitong ibinugang abo ng Bulkang Mayon at ano ang ipinahihiwatig ng ganyang aktibidad ng bulkan? Magandang pagkakas. Kasama natin sa mga bayan na naapektuhan nitong pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon ay ang Tabaco at Santo Domingo, Madilipot at Bacacay dito sa probinsya ng Albay. Ella, ayon sa Philippine Institute of Volcanology PBOX, ito ang indikasyon ng mas mataas na aktibidad itong Bulkang Mayon at ng pagputok o mas malaking pagputok, mas malakas na pagsabog itong Bulkang Mayon. Pero pasado alas 8 kaninang umaga nang magsimulang makaranas ng ashfall sa ibang bahagi ng probinsya ng Albay mula sa Bulkang Mayon.
Ayon sa ilang mga residente na nagbahagi ng kanilang video, naranasan ang pag-ulan ng abo sa bahagi ng Bakakal Albay patungo sa Santo Domingo. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pinakamataas na pagbuga ng sulfur dioxide ng Bulkang Mayon sa loob ng huling 26 na taon. Ngayon man, nauna nang sinabi ng ahensya na noong Sabado, July 11, umabot sa 13,128 tons per day ang naitalang sulfur dioxide emission. Mas mataas kumpara sa naitala noong taong 2000 nang magkaroon ng eksplosibong pagputok ang bulkan. Maliban dito, nakapagtala rin ang PHIVOLCS ng 97 low-frequency volcanic earthquakes at 304 rockfall events. Palatandaan ang patuloy na paggalaw ng magma sa ilalim ng bulkan. Patuloy rin ang pagbuga ng makapal na volcanic gas at ng pagdaloy ng pyroclastic density current o ozone mula sa bunganga ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, ang mga aktibidad na ito ay maaaring maging senyales ng posibleng pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Mayon na maaaring humantong sa mas malakas na pagsabog. Sa oras na mangyari ito, maaaring magdulot ng mas malawak na pagdaloy ng pyroclastic density currents o ozone, pagbuga ng malalaking bato at mas malawakang asphalt. Maaaring makaapekto sa mga komunidad sa paligid ng bulkan. Possible po yun. Possible na kaya nga po nilabas namin yung advisory na yun nga, kailangan mag-ingat tayo na baka nga maging baka yun yung senyalis na maging possible na maging explosive yung eruption. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa alert level 3 itong Bulkang Mayon, at ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ay mahigpit ang ginagawa nilang pagbabantay ngayon dito sa bulkan, at maglalabas sila ng abiso kung sakaling magkaroon ng pagbabago o may pagtaas itong aktibidad nitong Bulkang Mayon. Yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Matapos ang matinding pag-ulan na nagdulot ng pagguho ng lupa at pagbaha sa ilang bahagi ng Bangsamoro, patuloy ang isinasagawang search, rescue at retrieval operations ng mga otoridad sa mga biktima ng landslide sa Lanao del Sur, habang tinutugunan din ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. May report si Alan Manansala. Patuloy ang search, rescue at retrieval operations sa barangay Ngingir sa bayan ng Calanugas, Lanao del Sur matapos tamaan ng malakas na pag-ulan ang lugar na nagresulta sa malawakang pagguho ng lupa. Pinangunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Lanao del Sur kasama ang Bureau of Fire Protection at lokal na pamahalaan ng Calanugas ang paghahanap sa mga biktima. Ilang bahay ang natabunan ng makapal na putik at debris dahil sa landslide na dulot ng pinalakas na habagat na higit pang pinatindi ng Super Typhoon Inday o Bavi. 7 na ang nakumpirmang nasawi habang 4 pa ang patuloy na hinahanap ng mga rescuer. Gamit ang drone technology, isinasagawa rin ang aerial reconnaissance upang mas mapalawak ang pagtukoy sa mga apektadong bahagi at mapabilis ang search and retrieval operations. Bukas ng muli sa mga motorista ang isang lane ng kalsada sa Sitio Platacan, Barangay Cristian Nuevo, Lebac, Sultan, Kudarat. Nasira ang kalsada sa kasagsagan ng pag-ulan dulot ng habagat at bagyong Inday. Patuloy namang nagsasagawa ng clearing operations ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH Sultan Kudarat 2nd District Engineering Office upang tuluyang maibalik ang maayos at ligtas na daloy ng trapiko sa nasabing lugar. Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ang mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho, magbagal sa pagdaan sa apektadong bahagi ng kalsada at mahigpit na sumunod sa mga babala ng mga otoridad. Samantala, patuloy ang paghahatid ng ayuda ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga pamilyang lumikas sa Dato Hofer Ampatuan at Ampatuan sa Maguindanao del Sur matapos maapektuhan ng baha dahil sa habagat at bagyong Inday. Sa bayan ng Dato Hofer Ampatuan,
umabot sa 29 na pamilya ang lumikas mula sa Sitio Mayan at Sitio Kasan sa Barangay Labu-Labu 2. Pansamantala silang nanunuluyan sa covered court na ginawang evacuation site. Namamahagi ang MSSD ng family food packs na may lamang 25 kilong bigas at iba pang grocery items kasama ang modular tents at sleeping kits para sa mga evacuee. Sa bayan naman ng Ampatuan, naghatid din ang MSSD ng tulong sa 159 na pamilyang lumikas o kabuang 479 na individual mula sa Barangay Kakal at Barangay Malatimon. Kasalukuyan silang nanunuluyan sa evacuation center sa Municipal Gym ng Ampatuan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binaha ang ilang bayan sa Bulacan, bunsod ng magkasamang epekto ng high tide at habagat. Mula sa Giginto, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, humupa na ba ang baha dyan sa Bulacan? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon nga ay itong hindi pa rin humuhupa yung baha sa ilang lugar sa 5 bayan dito sa Bulacan. Inaasahan pa rin mararanasan ng pagtaas ng tubig dito. Epekto ng pagbaha, dala ng ulan at high tide. Nakararanas ng pagbaha ngayon ang bayan ng Hagunoy, Malolos, Kalumpit, Giginto at Pombong sa probinsya ng Bulacan. Ayon kay Bulacan PDRMO Provincial Director Manuel Ocman, karamihan sa mga barangay sa mga nabanggit na bayan ay nakaranas ng pagbaha simula pa kahapon. Anya, malaking epekto ng pagtaas ng tubig baha ay dahil sa high tide na umabot ng 4.8 meters. Sinabayan pa ito ng habagat dala ng bagyong Inday. Ng 4.7 itong high tide natin kaninang pasado alas 8 at nung mga sumunod na araw dito ay mahigit ding 4 na pulgada ang taas. So ito po ang higit nating minomonitor nakasabay nitong habagat. Ang ilan naman sa mga residente pahirapan sa paglusong sa baha, lalo na sa mga nakatira malapit sa mga ilog at coastal areas. Ang 65 years old na senior citizen na si Aling Edwina Sunaho, nagkasugat ang paa dahil sa alipunga. Reklamo nito, barado ang mga drainage canal sa kanilang barangay sa bayan ng Giginto. Dahilan kaya hindi pa rin humuhupa ang baha sa kanilang barangay. Lalo dito, yan. Wala pa, hindi na ginawa eh. Maraming mga katal eh. Kahit walang walang baha. Barado yung katal. Napakaliit pa yata nung ginawa nga doon, butas. Saka dito. Lalo rito, yan, di kami aning dyan. Ay, naku po. Tawarin. Samantala sa monitoring ng Bulacan PDRMO, malapit nang umapaw ang tubig sa Makaiban Bridge sa bayan ng Santa Maria. Pinapayuhan ng mga motorista na huwag bumiyahe dahil delikado na matangay sila ng malakas na agos ng tubig. Inaasahan namang mararanasan ng pagtaas ng high tide hanggang mamayang hapon at huhupa naman ito mamayang gabi sa mga coastal barangay sa Bulacan. Ela, sa ngayon nga ay pahirapan din sa pagtulong yung ating mga kababayan dito, lalo na dito sa isang barangay sa poblasyon ng Giginto, Bulacan ay umaabot dito hanggang lagpastuhod ang tubig ba sa kanilang barangay. At yan mo tayong latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Pwede na ring ipang-scan o itap ang mga electronic o e-wallets at automated teller machine cards para sa pasahe sa Light Rail Transit o LRT Line 2. Ito ay matapos ilunsad ngayong araw ang paggamit ng teknolohiya sa naturang linya ng tren. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Live. Asher, paano ba gamitin yung e-wallets at ATM cards sa pagsakay sa LRT2?
gagamit lang ang cellphone ay maaari nang mag-generate ng quick response o QR code mula sa mga partner na e-wallet at online bank account at iscan ito sa mga terminal ng Light Rail Transit o LRT Line 2. At kung automated teller machine o ATM cards naman ng mga partner bank account ang gagamitin, ay maaari lang ito na itap doon sa mga tinatawag na gate scanners dito ang LRT upang tuluyang makapasok doon sa train platform at makasakay ng tren. Mas lalo pang pinadali at pinabilis ang pagsakay sa LRT2 sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa pagbabayad ng pamasahe sa mga terminal. Paliwanag ng Department of Transportation o DOTR, sa pamamagitan ng paggamit ng e-wallets at ATM cards ay magiging maginhawa ang pagbiyahe ng mga pasahero sa LRT2 dahil maiiwasan din ito ang mahabang pila lalo kapag rush hour. Ayon kay DOTR Undersecretary for Railways Timothy John Batan, matapos ang paglulunsad ng paggamit ng naturang teknolohiya sa Metro Rail Transit o MRT Line 3 ay pinatutupad na rin ito sa LRT2. Tiniyak naman ng Department of Information and Communications and Technology o DICT at ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mataas na seguridad sa mga financial accounts ng publiko sa paggamit nito sa LRT2. Sure naman yan kasi they follow all the security standards and DGMart can explain the details later. Now, if you have any issues, you can always raise it up to the BSP Action Center or sa DICT po. Tayo sa BSP, nag-issue tayo ng cybersecurity standard para sa lahat ng mga bangko. Nang sa gayon, align po ito sa mga global cybersecurity standards na sinusunod ng ating mga bangko at ating mga e-wallets, no, upang lahat ng transactions natin ay secure. Dagdag pa ng BSP, kung may reklamo kaugnay ng sobrang bayad sa pasahe sa LRT2 ay maaari itong iproseso for dispute na tumatagal ng 5 araw. Kung kinakailangan pa ng mas mahabang panahon, ay aabutin to ng hanggang 30 araw bago magpatupad ng adjustment gaya ng refund kung kinakailangan. Para naman sa mga diskwento para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disability o PWD ay sinabi ng BSP na otomatiko na itong magbabawas sa kanilang account batayan sa profile ng account holder. Mula dito sa lungsod ng Maynila, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Bukas at ligtas ang Strait of Hormuz para sa lahat ng sasakyang pandagat na dumaraan ng naaayon sa batas. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, nakaposisyon at handa ang puwersa ng Estados Unidos upang tiyakin ang kalayaan sa paglalayag sa kabila ng mga di makatwirang panggigipit, pagbabanta at deklarasyon mula sa Iran. Mariin din binigyan diin ng US na hindi kontrolado ng Iran ang naturang waterway. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko at walang abala sa mga barkong naglalayag sa kabila ng muling pagkakaroon ng palitan ng pag-atake sa pagitan ng Amerika at Iran. 27 individual ang nasawi sa sunog sa isang sikat na pub sa Bangkok, Thailand kagabi. Ayon sa mga saksi, nagsimula ang apoy sa harap ng entablado bago tuluyang lamunin ang buong lugar. Wala rin umanong fire escape na makakatulong sa kanilang pagtakas. Ayon sa mga opisyal, nasa 67 ang sugatan, habang 22 pa ang nasa kritikal na kondisyon. Personal nang bumisita sa lugar si Prime Minister Anutin Charnvirakul at kinumpirma ang bilang ng mga nasawi. Sa pagpapatuloy ng labanan sa championship game sa UNTV Volleyball League Season 4,
Isang panalo na lamang para sa PhilHealth Health Insurers upang tuluyan ng maiuwi ang pinakahihintay na championship win. Subalit, tinabla ng BFP Lady Firefighters ang laban na nagtulak sa muling paghaharap sa third and final game sa susunod na linggo. Narito ang report ni Mia Alonzo. Puno ng matitinding rally, matatalim na atake at mahigpit na depensa ang Game 2 ng championship round sa UNTV Volleyball League Season 4 kahapon. Nagpakita na matinding determinasyon at gigil na performance ang dalawang koponan para sa kampanyang masungkit ang kampyonato. Pero bago sumiklab ang inaabangang Game 2 ng Championship Series, nagpainit muna ng court ang mga natatanging manlalaro mula sa iba't ibang koponan sa pamamagitan ng isang All-Star Exhibition match. Binuo ang Team Hope mula sa mga manlalaro ng PNP, NHA, Pag-ibig Fund at DENR. Habang pinagsama-sama naman sa Team Charity ang mga kiyatawan ng COMELEC, AFP, DFA at MMDA. Nagpalitan ng matitinding atake at makapigil hiningang mga rally ang magkabilang panig. Ngunit sa huli, nakuha ng Team Hope ang best of 2 na panalo matapos ang kapanapanabik na 3 set sa score na 14-25, 25-14 at 28-26. Samantala, bago tumuloy sa game proper, binigyang pugay muna ang mga manlalarong nagpakita ng natatanging husay sa loob ng court sa pamamagitan ng individual awards. Kinilala ang mga nanguna sa kani-kanilang posisyon at kategorya, kabilang ang mga pinakamahusay na spiker mula sa PhilHealth at BFP, Best Middle Blocker mula sa BFP, Best Setter, Libero at Import mula sa PhilHealth, Best Scorer mula sa NHA, Best Server mula sa PhilHealth, Newcomer mula sa DFA, Sportsmanship Awardee mula sa Pag-ibig Fund at Most Improved Player mula sa PhilHealth. Itinanghal namang season MVP si Loida Gang Abellana ng BFP Lady Firefighters dahil sa kanyang natatanging husay sa buong kompetisyon. Matapos ang intense exhibition match at awarding ceremony, tumutok na ang lahat sa pinakaimportanteng laban ng gabi, ang Game 2 ng Championship Series sa pagitan ng BFP Lady Firefighters at PhilHealth Health Insurers. Sa pagbubukas pa lamang ng laro, agad nang nagbanggaan ang matitibay na depensa at malalakas na atake ng dalawang koponan. Matatangdaang nakuha ng PhilHealth Health Insurers ang panalo sa Game 1 noong nakaraang linggo sa Paco Arena, kaya isang panalo na lamang ang kailangan nila upang maiuwi ang kampyonato. Samantala, misyon naman ng BFP Lady Firefighters na bawiin ang kanilang momentum para sa isang winner-take-all na laban. Bantay sarado ang depensa ng Lady Firefighters na nagbukas sa kanila ng maagang lamang. Hindi naman nagpaiwan ang health insurers at patuloy na sumabay sa palitan ng puntos sa bawat rally. Ngunit sa mga huling bahagi ng set, mas naging epektibo ang pag-atake ng BFP na tuluyang nagbigay sa kanila ng unang set sa score at 25-16. Pagsapit ng ikalawang set, mas uminit pa ang laban. Sinubukang ipagpatuloy ng BFP ang kanilang momentum kasabay ang mahigpit na pagbabantay sa mga hitter ng PhilHealth. Pero nakahanap ng diskarte ang health insurers. Nagpatuloy ang kanilang mahigpit na pag-atake sa net at unti-unting tinambakan ng BFP. Hindi nagtagal, nagpatuloy ang dominasyon ng health insurer at matagumpay na nakuha ang second set sa score at 25-19. Sa ikatlong set, muling nagpakita ng matinding determinasyon ng BFP. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na matatagumpay na atake, agad nilang nakuha ang kontrol ng laro. Sinubukan man ng PhilHealth na humabol, naging hadlang ang ilang unforced error na naging mahalagang puntos para sa Lady Firefighters. Dahil dito, muling dinomina ng BFP ang third set sa score at 25-20 upang mabawi ang kalamangan sa match. Pagsapit ng ika-4 na set, hindi na pinakawala ng Lady Firefighters ang kanilang momentum. Patuloy nilang pinigil ang mga opensiba ng health insurers habang nagpapakawala ng sunod-sunod na matatalim na atake. Naging komplikado na sa PhilHealth na makabawi dahil sa malaking lamang na iniwanan ng BFP. Sa huli, tuluyan ng tinuldukan ng BFP ang laban sa score at 25-16. Dahil dito, naitabla ng BFP Lady Firefighters ang Best of 2 Championship Series kontra PhilHealth
Kaya naman mauuwi pa sa third and final round ang laban para sa hihiranging kampyon ngayong Season 4. Itinanghal namang Best Player of the Game si Eugene Piosca matapos ang kanyang mahalagang ambag sa opensiba, depensa at pagbuo ng momentum ng koponan. Same pa rin po kami ng routine, hindi kami dapat magpahinga kasi hindi pa tapos yung championship, may goal pa kaming kailangan kuhanin. Tsagain pa yung laruan kasi mahirap yung kalaban. Samantala para sa PhilHealth, bagamat hindi pinalad na tuluyang maiuwi ang panalo, naniniwala naman ang koponan na hindi pa natatapos ang laban at maaari pa silang makabawi. Hindi kami pinalad this game, but hindi pa rin naman kami nawawalan ng pag-asa kasi meron pang Game 3, which is the final game. So maghahanda kami ng todo para sa last game for this season. Sipagan lang ulit natin, balik natin yung sigla atin tong season na to. Kaya naman muling abangan sa July 19 ang susunod na sagupaan. Isang laban na tuluyan ang magdidikta sa hihiranging bagong kampyon ngayong Season 4 sa nag-iisang liga ng mga public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 11 hanggang 12 na nagsasabi, Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.